Magandang araw po muli mga kapanalig, Kuya Mamo po at muli po tayong nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating pag-usapan mga kapanalig ito pong mga isyong pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media at sa buong Pilipinas. At bago tayo tumungo mga kababayan sa ating paksa sa araw na ito ay babatiin muna natin ng isang napakagandang umaga. Ito pong ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At maging itong ating mga kababayan na sa bayong dagat, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Well, mga kapanalig, pag-usapan po natin muli ito pong si Chis Escudero sapagkat lalo pong tumitindi yung kanyang isyu ngayon dahil ngayon po mga kababayan ay ito pong si Chis Escudero ay talagang nangunguna dito po sa balita dito po sa iba't ibang social media platform. At isa na pong balita mga kababayan, ito pong si Romulo Macalintal, yung eksperto po mga kababayan dito po sa batas ng eleksyon at ayon po sa kanya mga kababayan, yung pong inaming tumanggap ito pong si Senador Chis Escudero ng 30 milyones dito po sa may-ari ng Centerways construction firm during the time of campaign. At ayon po dito mga kababayan kay Macalintal, ito po ay labag sa batas. Ayon po ito doon sa Omnibus Election Code number 95. At ayon po mga kababayan dito po sa eksperto, ang ganitong gawain ng isang politiko mga kababayan ay maaaring makulong ng 6 na taon at madiskwalipika sa kanyang serbisyo at kailanman po ay hindi na po siya papayagang humawak pa ng anumang posisyon sa sangay ng ating pamahalaan. So dito mga kababayan, napuntuhan natin itong paksang ito mga kababayan at ito po yung aking opinion dito. Bagamat ito pong si Escudero ay kilalang matalino mga kababayan pagdating sa batas dahil ito po ay eksperto at tubong University of the Philippines ito. Bagamat mga kababayan, yung mga profesor sa law dito po sa University of the Philippines ay ito pong si Chis Escudero ay talagang binabatikos sa tungkol po dito sa isang salita lamang, ito pong forthwith. At ayon po sa kanila, ito pong forthwith mga kababayan ay binago nito pong si Chis Escudero kung ano ang tunay na kahulugan. So mabalik tayo mga kababayan dito po sa ating paksa dahil ito po si Chis Escudero mga kababayan ay isasalang ito sa matinding investigasyon sa iba't ibang issue. At isa na rin po dito mga kababayan, maaari po talaga kung totoo yung sa pantaha ng karamihan at bagamat ito po ay talagang pinatutunayan dito pong eksperto dito po sa election code ay talagang ito po si Escudero ay maaari talagang ma-disqualified sa kanyang posisyon at kailanman ay hindi na po siya makakahawak ng anumang posisyon. So, ito po mga kababayan ang ating opinion dito. Sa aking opinion mga kababayan, bakit ba umamin itong si Escudero? Hindi niya ba alam na kapag inamin niya ang isang illegal na gawain ay mayroong consequences? At ito kasi mga kababayan si Escudero, mabilis magsalita ito So, ang tao kasi pag mabilis magsalita, mabilis din mag-isip yan. Mag-isip, Pero hindi lahat ng oras, hindi lahat ng pagkakataon mga kababayan, yung bilis ng iyong pananalita at bilis ng catch up ng iyong utak ay tutugma mga kababayan doon sa tamang mga kaganapan, Dahil dito, ano pang magagawa natin dito? Ano pang magagawa ni Chis Escudero? Na inamin na po mga kababayan na nito pong si Escudero
na tumanggap po siya ng 30 milyones dito po sa may-ari ng kilalang construction firm dito po sa Sorsogon. So tingnan natin mga kaubayan, dahil abogado ito si Chichi Escudero, kung paano niya paikutin ang batas. Dahil marami ang nagsasabi dito po sa mga eksperto sa batas na talagang illegal itong ginawa ni Chis na pag-amin o pagtanggap dito po sa isang kontratista ng pamahalaan. At tingnan natin mga kaubayan pagdating ng araw, dahil ako naniniwala na pag ganito ang usapin at malaking tao ang nakasalang, ay hindi po tayo nakasisiguro na pagdating ng panahon ay ito pong si Escudero ay makulong. Dahil wala pa po tayong nababalitaan na ang isang senador dahil po dito sa pagtanggap ng kanyang donasyon mula po sa kontratista ay na-disqualified o nakulong ng 6 na taon. Dahil kung itong krimeng ito na ang gumawa ay isang ordinaryong mamamayan, ako'y nakatitiyak mga kababayan na makukulong. Pero ito po'y isang senador at malaking tao sa lipunan na ating ginagalawan, isang presidente ng Senado. So tingnan natin mga kababayan, dahil sabi nga po sa batas ay no one is above the law. Tingnan natin, dahil dito sa Pilipinas ay hindi po yan nangyayari. Dito po sa atin sa bansang ito, ang mayaman, ang kilala sa lipunan ay exempted sa anumang krimen na ginagawa nila. So ito mga kababayan ang ating aabangan sa mga susunod na mga panahon na pagkakataon, sapagkat tingnan natin kung totoong mayroong gagalaw tungkol po dito sa pag-imbestiga dito po sa ginawang ito ni Chichi Escudero.